Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pagpapanagot sa driver ng sasakyang umararo sa kanyang batang anak, ang panawagan ng amang OFW sa una niyang paglalahad sa publiko. Emosyonal ding ikinuwento ng ama ng nasawing 4 na taong gulang na bata ang mga huling sandali bago ang malagim na insidente. Patuloy namang nagpapagaling ang 3 pang sugatan na pawang mga kaanak din ng bata at kasamang naghatid sa paliparan. Nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Mel, Emil, Vicky, nagsalita na nga sa kauna-unahang pagkakataon ang ama ng nasawing 4 na taong gulang na batang babae sa nangyaring trahedya sa NAIA Terminal 1 kahapon. At habang nakikipag-usap sa mga miyembro ng media, di nito napigilang maging emosyonal. Hindi ko po matanggap ang nangyari. Kaya po nag-ibabasa para po sa kanilang dalawa. Tapos gano'n po ang mangyayari. Hindi nila itago ng OFW na si Danmark Masongsong ang nag-uumapaw na kalungkutan nang humarap sa mga miyembro ng media kanina sa kauna-unahang pagkakataon. Anya, di pa rin niya matanggap ang sinapit ng kanyang 4 na taong gulang na anak na si Malia, isa sa mga napuruhan kahapon sa NAIA. Sa kuha ng CCTV, kita ang itim na SUV na nasa parking ng Terminal 1. Maya-maya, bigla itong bumararo sa mga tao. Pasok po sa airport, mga 15 minutes. So, 15 minutes ka po nawala sa panig ko. Biglang nangyari po yun. May kumalampag po. Tatat ko pa po ang asawa ko nun eh. Sinasat ko po siya. Hindi na po siya nagre-reply. Doon na po ako natakot, kaya po ako napatakbo. Tapos nung paglabas ko po, nakita ko po yung mga magulang ko, pati yung aking pamangkin, pati yung aking asawa, nasa ambulansya. Yung pong anak ko, nahanap ko, wala, hindi ko po makita. Pinagtanong ko po sa mga pulis, hindi na po nila alam. Kasi hindi pa na po nila na-check. Pero pagtingin ko po doon sa ilalim ng sasakyan, yun, hindi ko na po nakita. Anya, balak pa naman sana niyang tapusin lang ang 2 taon at pumirmi na sa Pilipinas para sa kanyang mag-ina. Pero ngayon, wala na ang kanyang anak habang nasa ospital ang kanyang may bahay. Magne-negosyo na po sana kami pagbalik ko. Sabi niya sa akin, Daddy, ikaw na mag-aatid sa school lang sa akin. Kasi hindi ko pa yan hindi ko pa naihatid sa school yan kasi lagi ako nasa ibang bansa. Kaya gusto niya maranasan din yun. Maranasan yung daddy niya ihatid sa school. Kasi yung mga classmate niya, laging nandun ang daddy niya. Hanggang ngayon daw ay di pa rin alam ng kanyang asawa na wala na ang kanilang anak. Kasi mahina pa po siya eh. Baka po pag naalaman niya, baka po lalo siyang baka ako na po mangyayari sa kanya. Nasugatan din anya sa insidente ang kanyang ina at isang pamangkin pero nasa maayos ng kondisyon. Ang tanging hiling lang daw ni Danmark sa ngayon ay hustisya. Sana daw ay mapanagot ang driver ng SUV sa nangyari. Samantala, nagsadya naman kanina dito ang mga kinatawan ng DMW at OWA para magbigay ng mga kinakailangang assistance sa pamilya ni Danmark. Nakaburol naman na sa barangay Abulalas sa Hagonoy, Bulacan ang 29 anyos na si Derek Faustino, ang isa pang nasawi sa nangyaring aksidente sa NAIA Terminal 1. Bagamat di muna nagpaunlak ng interview ang mga kaanak, piniyagan naman ang mga media na kumuha ng video sa burol. Agaw pansin itong si Blue na tila ayaw lumayo sa kabaong. Nung buhay pa si Faustino ay kasama niya ang aso hanggang sa pagtulog sa loob ng kwarto. Papunta sana ng Dubai si Faustino para sa isang business trip. Samantala, balik po dito sa Lipa, Batangas, nakausap natin ang mga kamag-anak ng biktima at hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa raw nila matiyak kung kailan mangyayari ang libing ni Malia. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.